Magandang gabi. Ito ang Boses sa Dilim, ang iyong bagong hantungan ng mga kwentong nakakakilabot, totoong karanasan, at mga alamat na pilit binubura ng panahon. Dito, ang bawat kwento ay isang paalala. Na hindi lahat ng katahimikan ay ligtas. At hindi lahat ng liwanag ay kayang itaboy ang dilim. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa gabi-gabing takot na hindi mo akalain. Ngayong gabi, isang kwento na naman ang bubuhay sa mga takot mong matagal nang natutulog. Isang kwento ng kababalaghan, ng lihim at ng isang katotohanang hindi lahat ay handang marinig. Hindi lahat ng inuupahang kwarto ay tahimik. At hindi lahat ng boarding house ay basta lang mura, minsan, may dahilan kung bakit walang tumatagal doon. Ako si Liza, 22 years old, at isang working student sa Maynila. Nang makahanap ako ng murang boarding house malapit sa pinagtatrabahuhan ko, parang jackpot na ito para sa akin. 1,500 lang kada buwan, kasama na ang kuryente at tubig. Ang catch lang, hindi ako pwedeng magreklamo kung sakaling may problema. Walang sira, walang kulang. Pero wag kang magtatanong kung may marinig kang kakaiba, babala ng landlady na si Aling Tersing habang kinukuha ko ang susi. Natawa lang ako noon, akala ko biro lang niya. Ang boarding house ay luma na. Kahoy ang halos lahat ng bahagi, at may amoy na pinaghalong alikabok at lumang kahon. May 8 kwarto sa itaas, pero sa pagkakaalam ko, 5 lang kaming nangungupahan. Sa unang linggo, tahimik naman. Pero pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, palagi akong nagigising sa kaluskos. Parang may naglalakad sa hallway. Akala ko isa lang sa mga boardmate ko, pero nang tinanong ko si Ate Myrna kinabukasan, nagulat ako sa sagot niya. Ha? Hindi ba ikaw iyon? Akin pa nga naririnig na parang bumubulong sa labas ng pinto ko. Napatawa kami pareho, pero may kaba akong naramdaman. Nagsimula na rin akong makaramdam ng malamig sa kwarto, kahit patay naman ang electric fan. Minsan, parang may aninong dumadaan sa tapat ng bintana, pero pag sinilip ko, wala naman. May pusa ang isa sa mga boarder, si Joy. Minsan, nakikitulog sa akin si Mengmeng. Pero isang gabi, napansin kong nakatitig lang siya sa kisame. Hindi gumagalaw. Hindi pumipikit. Mengmeng, anong tinitignan mo? Walang sagot, syempre. Pero ang nakakakilabot, parang may sinusundan siyang gumagalaw. Doon ako unang kinilabutan ng totoo. Kinabukasan, tinanong ko si Joy kung palaging ganon si Mengmeng. Hindi eh. Kapag may nakikita lang siya, nagkakaganon. Minsan, bigla na lang siyang susutsot kahit walang tao. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng nakikita. Pero nagsimula akong magbantay sa paligid. Gabi ng Miyerkules, gising pa ako dahil sa isang deadline. Bigla kong naramdaman na may malamig na ihip ng hangin, kahit sarado lahat ng bintana. Nang lumingon ako sa pintuan, doon ko siya nakita, isang babaeng nakaitim. Mahaba ang buhok. Hindi ko maaninag ang mukha niya. Tila lumulutang siya, dahan-dahang lumalapit. Napaatras ako. Sinubukan kong isigaw ang pangalan ng kahit sinong boardmate. Pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Pagdilat ko, wala na siya. Kinabukasan, ikinuwento ko kay Ate Myrna ang nangyari. Tahimik lang siya sa una, tapos naglabas siya ng isang lumang Polaroid photo. Siya ba to? Gulat ako, siya nga. Babaeng nakaitim, medyo malabo nga lang ang mukha. Yan si Luningning. Dati siyang boarder dito. 5 taon na ang nakalilipas, pero hanggang ngayon, nandito pa rin siya. Bakit?
Anong nangyari sa kanya? Tanong ko. Natagpuan siyang patay sa kwartong pang-apat. Walang sugat, walang signs of struggle. Basta na lang daw huminto ang tibok ng puso niya, sabi ng pulis. Kwartong pang-apat ang dating kwarto ni Luningning. At ito rin ang kwarto ko ngayon. Simula noon, sunod-sunod na ang mga kababalaghan. May kumakatok sa pinto ko ng 3:00 ng madaling araw. Pagbukas ko, walang tao. May naririnig akong iyak mula sa banyo, pero pagsilip ko, sarado naman ang ilaw. Isang gabi, panaginip ko'y nasa loob daw ako ng lumang simbahan. Sa altar, may babaeng umiiyak. Nang lapitan ko siya, bigla siyang humarap, walang mukha. Napabalikwas ako ng gising. Sa paanan ng kama ko, may basang marka ng paa. Walang ibang tao sa kwarto ko. Kinabukasan, pumunta ako kay Aling Tersing para magpaalam. Hindi ko na po kaya. Gusto ko na pong umalis. Tiningnan niya lang ako, sabay sabing, sana sinabi mo kaagad na sa kwarto ka, Ningning. Wala namang nananatili dyan ng matagal. Bakit niyo pa po pinaupa? Kailangan din naming mabuhay. Hindi naman lahat ay kagaya mo na pinili pa niya. Pinili. Hindi ko na tinapos ang usapan. Kinaumagahan, iniwan ko ang susi sa mesa at umalis na ng tuluyan. Lumipas ang 3 taon. Nakahanap ako ng bagong boarding house, mas tahimik, mas payapa. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko malimutan ang mukha niya, ang presensya ni Luningning. Minsan, sa panaginip ko, naririnig ko pa rin ang pagkatok tuwing 3:00. Minsan, kahit sa bago kong kwarto nararamdaman ko pa rin ang lamig. Minsan hindi na siguro yung boarding house lang ang may multo. Baka dala-dala ko na siya. Hindi lahat ng kwarto ay dapat tirhan. At hindi lahat ng iniwang alaala ay naiiwan sa lugar. Minsan, sumusunod ito hanggang sa tuluyan ka nitong angkinin. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ngayong gabi. Sa dilim ng gabi, may mga kwento tayong pilit tinatago, ngunit sa boses sa dilim, ibinubunyag natin ang mga ito, isa-isa. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-iwan ng like, at i-share ito sa mga mahihilig din sa kababalaghan. Hanggang sa muli, at tandaan sa bawat sulok ng katahimikan, may tinig na nagmamasid.